Kabanata 371. Subscribe. Isang kasunduan. Talaga. Mukhang walang interes si Justin. Sa totoo lang, ang entertainment industry ay isang palaruan para sa mayayaman. Sa likod ng kinang at kaakit-akit, ang matataas at makapangyarihang mga superstar at reyna ng pelikula ay madalas na napapailalim sa mga kapritsyo at kagustuhan ng mayayamang lalaki. Ang mga tycoon at magnate ang namuno sa buhay ng mga bituin. Katulad ng distritong pampinansyal ng ilang mayayamang bansa, ang industriya ng libangan ay ang pinagmulan ng mga iskandalo at tsismis. Pagkaraan ng ilang sandali, nang maubos ni Justin ang pag-inom ng kanyang baso ng tubig, nakita niya ang isang makapal na ayos na dalaga na naglalakad patungo kay Cecilia. Kasama niya ang isang batang katulong. Pinunasan niya ang upuan bago siya tinulungan sa upuan. Cecilia, ano ang nagdala sa iyo dito ngayon? Nagtataka ang babae kung bakit siya tinitigan ni Cecilia. Noong nakaraan, sinubukan niyang sipsipin si Cecilia, ngunit palagi siyang hinahamak ng huli. Walang choice ang babae kundi tiisin ang ugali ni Cecilia dahil galing siya sa isang prominenteng pamilya sa Gronga. Noong panahong iyon, struggling actress pa siya, at hindi nararapat na makihalubilo siya sa mga tulad ni Cecilia. Kaya naman, nagulat siya nang tingnan siya ni Cecilia ng araw na iyon at niyaya pa siyang magkape. Dati, hindi man lang nag-abalang ibalik ni Cecilia ang kanyang mga mensahe sa WhatsApp. May hihilingin akong pabor sa iyo. Sandaling sumulyap si Cecilia sa babae bago bumaling kay Justin. Master, ito si Frida Buchanan, ang kaibigan kong artista na nabanggit ko sa iyo kanina. Guro. Natigilan si Frida nang tawagin ni Cecilia si Justin bilang guro. Alam niyang nagmula si Cecilia sa isang prestihiyosong pamilya. Bukod dito, si Cecilia ay isa ring mayabang na babae. Kaya naman, hindi niya inaasahan na tatawagan ni Cecilia ang isang lalaking master. Dati, hindi siya naging palakaibigan sa kilalang Wade Larson mula sa isa sa mga kilalang pamilya sa Gronga. Isipin mo ang sarili mong negosyo. Pinutukan ni Cecilia si Frida ng malamig at nagbabala na tingin na nakatitig sa kanya. Sa impluwensya ng pamilyang Hansley, madaling durugan ni Cecilia ang small-time actress na ito. Sige. Dahil sa pananakot sa titig ni Cecilia, napaatras ang babae at hindi na umimik pa. Alam na alam niya na hindi masyadong mataas ang tingin ni Cecilia sa kanya. Nabalitaan ko kay Cecilia na miyembro ka ng Hunters Guild. Casual na tanong ni Justin. Hunters Guild. Sa sandaling marinig ni Frida ang mga salitang Hunters Guild, nagpatuloy siya sa pagtatanggol. Bakit mo tinatanong ang tungkol sa Hunters Guild? Sagutin mo na lang, Master. Huwag ka ng maraming tanong. Pinabalaan kita, Frida. Huwag subukan na maglaro ng anumang mga trick sa harap ng master. Kung hindi, kalimutan ang tungkol sa pananatili sa Gronga. Umirap si Cecilia para ipakita ang sama ng loob. Huwag mo siyang takutin. Nang makita kung gaano kay-tikot ang babae, agad na pinigilan ni Justin si Cecilia sa pananakot. Huwag kang matakot. Hindi ako mula sa anumang lihim na lipunan, at ang ibig kong sabihin ay hindi mahirap sa Hunters Guild. Tumama ako dati sa Hunters Guild noong nasa ibang bansa ako, pero nawala na ako ng contact sa kanila simula nang bumalik ako. Balita ko may Hunters Guild din sa Gronga. Kaya, gusto kong malaman ang higit pa tungkol dito. Miyembro ka rin ba ng Hunters Guild? Biglang uminit si Frida kay Justin nang mabalitaan niyang miyembro din ito ng Hunters Guild. Oo. Tama iyan. Tumanggaw si Justin. Nasa Hunters Guild ako sa ibang bansa. Hindi ko alam kung pareho ba itong organisasyon. Ito ay ang parehong. Tumanggaw si Frida. Ang Hunters Guild sa Gronga ay isang sangay ng parehong organisasyon sa ibang bansa, at ito ay pinamamahalaan ng parehong mga tao. Ang pinakamataas na pinuno ng Hunters Guild dito ay bahagi din ng management team ng pangunahing Hunters Guild. Talaga. Biglang nagtanong si Justin, ano ang pangalan niya? Siguro nagkita tayo habang nasa ibang bansa ako. Waxen ang pangalan niya. Hininaan ni Frida ang boses. Pero halos hindi na namin siya makita. Tulad ng alam mo, siya ang pinakamataas na pinuno ng Hunters Guild sa Gronga. Ang mga taong tulad ko mula sa mababang baitang ng organisasyon ay hindi makakatagpo sa kanya. Balita ko napaka-impluwensyang tao niya. Siya ay isang senior executive sa pangunahing Hunters Guild. Waxen. Parang pamilyar ang pangalan. Tinubukan ni Justin na maging walang pakialam. Tiyak na nakilala ni Justin ang pangalan.
Bumalik sa Yellview, sinabi sa kanya ni Hades na ang pinakamataas na pinuno ng Hunters Guild sa Gronga ay isang dayuhan na nagngangalang Waxan. Kung ganoon nga, maaari mo bang ipakilala sa akin ang mga senior executive ng Hunters Guild kapag nagkaroon ka ng pagkakataon? Gusto kong sumali sa Hunters Guild dito sa Gronga. Siyempre, mas maganda kung ipakilala mo sa akin si Waxan, casual na sabi ni Justin. Pagpapatuloy niya, bilang reward, hihilingin ko kay Cecilia na mag-invest sa isang pelikula at i-cast ka bilang female lead. Talaga. Tuwang-tuwa si Frida nang marinig na hihilingin ni Justin kay Cecilia na mamumuhunan sa isang pelikula at italaga siya bilang pangunahing babae. Ang kanyang mga mata ay kumikinang sa pag-asam ng isang malaking break sa industriya ng entertainment. Siya ay naging isang struggling actress sa Gronga sa loob ng 5 hanggang 6 na taon. Kadalasan, ibinente niya ang kanyang katawan kapalit ng mga pabor mula sa mga producer at direktor ng pelikula. Gayunpaman, hindi siya binigyan ng lead role sa anumang pelikula. Sa katunayan, hindi man lang siya nakast bilang pangalawang lead. Naalala ni Frida na wala siyang magandang suporta sa pamilya o malakas na suporta sa industriya. Ang mga direktor at producer ng pelikula ay pinaglalaroan lamang ang kanyang damdamin. Matapos makipagtalik sa kanya, gagawin lamang nila siya sa isang maliit na papel upang patahimikin siya. Talagang. Lumingon si Justin kay Cecilia na sumang-ayon, syempre, pangako ko rin ang pangako ni Master. Kung gagawin mo ang sinabi ni Master, mamumuhunan ako ng 100,000,000 para magpelikula ng pelikula at makikipag-ugnayan sa kilalang direktor sa Gronga, Fabrizio Dabato. Maaaring makuha ko ang isa sa 4 na hari ng langit ng Gronga upang maging pangunahing lalaki. At ikaw ang magiging pangunahing babae. Wow! Ang kilalang direktor ng Gronga, si Fabrizio Dabato. At isa sa 4 na hari sa langit bilang pangunahing lalaki, kasama ako bilang pinuno ng babae. Kahit na ang isang fresh graduate ay maaaring makakuha ng katanyagan sa magdamag na pag-arte sa tulad ng isang pangarap na cast, pabayaan ako. Dream come true iyon para kay Frida. Ang kailangan lang niyang gawin ay ipakilala ang mga senior executive ng Hunters Guild sa master ni Cecilia. Napagtanto niya na ang pinakamagandang desisyon na ginawa niya sa kanyang buhay ay ang sumali sa Hunters Guild. Huwag kang mag-alala, Ms. Hansley. Hindi kita bibiguin. Nagmamadaling tumayo si Frida, natatakot na baka bumalik si Cecilia sa kanyang sinabi. Kung mabibigo ka sa akin, sisiguraduhin kung mawawala ka sa entertainment industry sa Gronga, malamig na babala ni Cecilia sa babae. Hindi. Tiyak na hindi ko gagawin. Nagmamadaling umiling si Frida. Maya-maya lang ay may nagkagulo sa tabi nila. Isang babaeng nakasuot ng itim na gown ang pumasok sa kafe. Kabanata 372. Subscribe. Busybody, hindi ba si Juliana yun? Nagulat si Justin nang makita niya si Juliana na naglalakad palapit sa kanya. Gayunpaman, sa katotohanan, si Juliana ay hindi patungo sa kanyang direksyon. Sa katunayan, maaaring hindi niya napansin si Justin at hindi sinasadyang pumunta sa kafe. Pagdating sa venue, umorder siya ng inumin. Hello, pwede ba akong uminom ng juice? Malamig ang boses ni Juliana, tulad ng aura na kanyang inilalabas, na magpaparamdam sa iba na siya ay hindi malapitan. Nagdulot ng kaguluhan ang kanyang hitsura sa kafe. Agad na pinalibutan siya ng isang grupo ng mga turista. Hihingi sila ng litrato o ng kanyang autograph. Ako ay humihingi ng paumanhin. As I still have to film later, I don't have time to have a picture with all of you, diretsong pagtanggi ni Juliana. Pagkatapos ay kinuha niya ang kanyang baso ng juice at nagplanong umalis kaagad sa kafe. Isang baso lang ng juice ang gusto ni Juliana habang may libreng oras. Samantala, nakita ni Frida na nakaupo sa isang upuan sa malapit, ang eksena. Hindi niya napigilan ang pangungutya, "Oh, please, stop pretending." Hindi ba't isa lang siyang artistang walang pangalan na hindi nakaligtas sa entertainment industry sa mainland? Bakit siya mapagpanggap? Postahan ako na tinanggap niya ang mga taong iyon sa pamamagitan ng pagbabayad sa kanila ng tig-100. Hired. Nang marinig ni Cecilia ang salita ay natigilan siya. Ordinary phenomenon lang sa entertainment industry. Ms. Hansley, maaaring hindi mo alam ito, ngunit ang ilang mga aktor na hindi namumukod tangi at kulang sa kasikatan ay kukuha ng kanilang ahensya ng pamamahala ng mga tao upang sila ay magmukhang sikat. Sa tuwing lalabas ang mga artistang tulad nito, susugod ang peking crowd para magpa-autograph o litrato sa kani-kanilang celebrity.
Ang ilan ay maghihintay pa sa airport at magdulot ng kaguluhan kapag lumabas ang celebrity sa arrival hall. Ang lahat ng mga pagkilos na ito ay para isipin ng iba na kilala sila. Sa madaling salita, ang mga aktor na ito ay karaniwang gumaganap ng isang maliit na papel sa isang pelikula. Frida pursed her lips and continued, kung sikat siya, sigurado akong magkakaroon siya ng lugar sa entertainment industry sa mainland. Sa tingin mo bakit siya pumunta sa Grow nga? Nabalitaan kong pumunta siya rito dahil pinagbawalan siya ng entertainment industry sa mainland. Ito ba? Malamig na sinulyapan ni Justin si Juliana. Hindi siya interesado sa paksa. Ginoo. De la Cruz, anong klaseng babae ang gusto mo? Kung gusto mo, maaari kong hilingin sa aking manager na makipag-ugnayan sa kanyang ahensya at hayaan siyang samahan ka sa hapunan ngayong gabi. Gayunpaman, ipinapalagay ko na kailangan mong magbayad ng malaking halaga kung gusto mo ng karagdagang serbisyo mula sa kanya. Pagkatapos ay kinagat ni Frida ang kanyang mga labi at idinagdag, nabalitaan ko na ang babaeng ito ay hindi gustong matulog sa iba sa mainland. Iyon ang pangunahing dahilan kung bakit nagpa siya ang kanyang ahensya na ibukod siya sa mahahalagang kaganapan. Hindi ako interesado. Umiling si Justin. Hindi nakuha ng kanyang alok ang kanyang atensyon. Bakit ko kailangan ng ibang tao na makipag-ugnayan sa taong iyon kung gusto kong may matulog sa akin? Tatawagan ko na lang si Hades o Nelson at ibibigay ang mga order ko. Maaari akong gumawa ng isang superstar, ang pinakamahusay na aktres, isang sumisikat na bituin, o sinumang babaeng celebrity na humiga sa aking kama sa loob ng isang oras. Ngunit ano ang punto? Kailan ko ba, si Justin de la Cruz, kailangang gumamit ng ganitong paraan para makatulog sa isang babae? Hindi ako nagulat. Bakit magiging interesado ang isang taong may katayuan mo sa ganoong klase ng babae? Isang nakaka-deprecate na tawa ang pinakawala ni Frida. Bagamat hindi siya sigurado sa background ni Justin, maaari siyang gumawa ng isang palagay batay sa saloobin ni Cecilia. Sigurado ako na siya ay isang malaking shot dahil ang anak na babae ng pamilya Hansley ay tumatawag sa kanya bilang master masunurin. Bukod pa riyan, maganda ang ugali niya na para siyang alagang pusa. Kaya, ito ay maliwanag na ang isang small-time celebrity ay walang tao sa kanya. Sino ang nakakaalam? Marahil ay pinananatili ni Mr. De La Cruz si Cecilia bilang kanyang may bahay. Nang matapos ni Frida ang kanyang pangungusap, nagkaroon ng kaguluhan sa gilid ni Juliana. Maya-maya pa, may nakita silang ilang ruffians na nakaharang sa daan niya. Ms. Smith, nakapagdesisyon ka na ba? Dadalo ka ba sa hapunan ni Mr. Wagner? Ang pinuno ng mga ruffians ay isang kalbong lalaki na tinatawag na Axel Green na may ilang gintong ngipin. Sa unang tingin, hindi siya mukhang mabuting tao. Nilinaw ko na. Hindi ako dadalo sa hapunan ni Mr. Wagner. Nakasimangot si Juliana habang umaatres, sinusubukang takasan sila. Sa kasamaang palad, pinalibutan siya ng mga ruffians, at hindi siya makahanap ng pagkakataong tumakas. Sa tuwing atres siya, sinusundan siya ng mga bastos. Bagamat maraming tao sa paligid niya, walang gustong makisali sa kanilang sarili. Sa halip, tumayo sila sa gilid para manood ng drama. Maging ang grupo ng mga fans na dati nang humingi sa kanya ng autograph at litrato ay dumistansya sa kanya. Natatakot sila na baka magkagulo ang sitwasyon ni Juliana. Ms. Smith, iminumungkahi kung pag-isipan mo itong mabuti. Kung tatanggihan mo ang alok ni Mr. Wagner, hindi magiging madali para sa iyo na maghanap ng ikabubuhay sa industriya ng entertainment sa Grow nga. Ngumuso si Axel at nagpatuloy sa isang disdainful expression, well, di ba small-time celebrity ka lang? Bakit parang inosente ka sa harap ko? Hindi ba't ordinaryong ugali ng mga babaeng celebrity na tulad mo? Matulog sa ibang tao. Huwag maging isang walang utang na loob na asong babae. Ang lakas ng loob mong tumanggi na sumali sa hapunan ni Mr. Wagner. Gusto mo bang maba ng entertainment industry ng Grow nga sa hinaharap? Huwag kang lalapit sa akin. Bulalas ni Juliana. Habang papalapit sa kanya ang mga ruffians, biglang bumalatay ang gulat sa kanyang mga mata. Sabik niyang sumigaw, kung lalapit ka pa, tatawag ako ng pulis. Tumawag ng pulis. Nang marinig ni Axel ang sinabi ni Juliana, hindi niya maiwasang mapangiti, gawin mo. Mayroon ka bang mga contact number ng mga departamento ng pulisya ng Grow nga? Kailangan mo bang sabihin ko sayo? *N8. Huwag masyadong mataas ang tingin mo sa sarili mo. Juliana, makinig kang mabuti.
Kailangan mong dumalo sa hapunan ni G. Wagner sa gusto mo man o hindi. Guys, kunin mo siya. With that said, inabot agad ng mga ruffians at walang atubiling kinaladkad si Juliana. Pakawalan mo ako. Tigaw ni Juliana. Pilit siyang kumawala. Sa kasamaang palad, ito ay walang kabuluhan. Walang paraan ng isang mahinang babae na tulad niya ay maaaring makipaglaban sa isang grupo ng malalakas na lalaki. Bago pa man siya makalaban ay nahuli na siya ng mga lalaki. Maraming tao ang nanood sa mga lalaking hila-hila si Juliana papasok ng sasakyan. Nakalulungkot, walang tumayo para sa kanya. Maging ang mga tao mula sa mga tauhan ng pelikula ay nagpanggap na wala silang nakita. Sa sandaling iyon, napakunot ang noo ni Justin. Ang kanilang mga aksyon ay dapat ituring na kidnapang. How dare they dukutin ang isang babaeng artista sa sikat ng araw? Guro, dapat ba natin siyang iligtas? Tanong ni Cecilia nang mapansin ang nakakunot na mga kilay ni Justin. Sabihin sa kanila na palayain siya, sabi ni Justin. Kung tutuusin, minsan na niyang nakilala si Juliana sa eroplano. Hindi ko gustong isangkot ang aking sarili sa mga usapin ng ibang tao, ngunit itong tinatawag na Mr. Wagner ay napakalayo na. Naiintindihan ko na ang entertainment industry ay magulo. Gayunpaman, nabigla ako na ganito kagulo ang entertainment industry ng Gronga. Oo, guru. Kaagad pagkatapos na may order ni Justin ang kanyang order, tumayo si Cecilia at tumakbo patungo sa mga bastos ng walang pag-aalinlangan. Itigil mo yan. Nang marinig ni Axel ang boses ni Cecilia mula sa kanyang likuran, napatigil siya sa kanyang mga hakbang. Pagkatapos, lumingon siya at sinulyapan si Cecilia na nakamaskara. Sa sandaling iyon, may mapang-asar na ngiti sa kanyang mukha. Anong ginagawa ng isang cute na batang katulad mo dito? Huwag kang maging busybody. Kabanata 373. Subscribe. Pabayaan mo na si Juliana. Anong tinawag mo sa akin? Nanlamig agad ang mukha ni Cecilia nang marinig niyang tinawag siya ni Axel na isang maliit na babae. Hindi siya makapaniwala na ang isang hamak na ruffian ay maglalakas loob na hindi igalang ang ikatlong anak na babae ng pamilya Hansley. Tinawag kitang maliit na babae. Paano ito? Ngumisi si Axel. Bata, nalulungkot ka ba ngayong gabi? Wala kang mahanap na makakasama mo. Ipaalam sa akin kung ikaw ay nag-iisa. Kaya kitang painitin ngayong gabi. Taka siyang ngumiti ng nakakaloko sa mungkahi niya. Ang grupo ng mga alapir sa likod niya ay sumabog sa malakas na tawa matapos marinig ang kanyang mga panunuya. Axel, huwag mo kaming kakalimutan kapag tapos ka nang makipaglaro sa kanya. Pwede mo muna siya, Axel. Pagkatapos, maaari mo siyang iwan sa amin. Isang grupo ng mga hooligan ang walang prinsipyong nagbiro tungkol kay Cecilia. Lalong nanlamig ang mukha niya sa sinabi nila. Kailan pa ako nabuli ng ganito? Dapat may death wish kayo. Angal niya. Nang hihinayang nakatingin kay Axel, sinabi ni Cecilia, mga tao ba kayo ni Mr. Wagner? Sabihin sa kanya na si Juliana ay nasa ilalim ng pakpak ni Cecilia Hansley mula ngayon. Kung may problema siya, hilingin mong puntahan niya ako. Kahit na ang Wagners ay isa sa 4 na kilalang pamilya sa Gronga, hindi sila tugma sa pamilya Hansley. Mula nang pumalit si Marcus bilang pinuno ng pamilya Hansley, lumaki ng husto ang katayuan ni Cecilia. Bukod dito, sinuportahan din siya ni Justin. Ang buong pamilya Wagner ay malamang na parang langgam sa paningin ni Justin, lalo pa si Anson mismo. Madali namang tinapakan ni Justin ang huli. Pushing his lips, Axel said disdainfully, Cecilia. Sino si Cecilia? Hindi ko pa narinig ang pangalang ito. Makinig ng mabuti, batang babae. Mas mabuting isipin mo ang sarili mong negosyo. Kung hindi, mapuwersa kitang kukunin mamayang gabi. Malinaw na hindi siya sineryoso ni Axel. Agad na nagdilim ang mukha ni Cecilia nang marinig ang pagbabante nito. Nang malapit nang ilabas ni Cecilia ang galit sa kanya, biglang tumayo si Frida na nasa likuran niya at sinabing, wala ka bang narinig tungkol kay MS Hansley dati? Siguradong matapang ka. How dare you mess with the Hansley family? Sa tingin ko kahit si Mr. Wagner mismo ay hindi maglalakas loob na tumawid sa kanila. Anong kalokohan? Sa tingin mo ba madali akong mahulog sa ganon? Sa tingin niya kaya niya akong takutin ng ganoon. Makinig ng mabuti. Tumigil ka sa paglalaro sa akin.
Kung makapangyarihan ka gaya ng sinabi mo, tawagan mo si Mr. Wagner at hilingin sa kanya na utusan akong palayain si Juliana. Kung hindi, walang makakatakas sa inyo ngayong gabi kung maglakas loob kayong magsalita muli. Kailangan ko ng babaeng kasama ngayong gabi. Kaya, sino sa inyo ang magpapainit sa aking kama mamaya? Humisi si Axel. Bakit ang liit mo? Nang marinig ang mapang-asar niyang salita, nanginginig sa galit ang dalaga. Halata ang kabog ng dibdib niya sa hilaw na emosyon na kanyang nararamdaman. Sa pagkakataong iyon, biglang nagsalita si Justin na kanina patahimik. Lahat tama. Tama na yan. Hayaan mo na si Juliana. Ang iba sa inyo ay dapat umalis sa aking paningin. Utos niya. Bumagsak ang ekspresyon ni Axel nang marinig ang utos ni Justin. Hoy, Pang. Ano ang pinagsasabi mo? Ano ang iniisip mo na ang isang maliit na brat na tulad mo ay may karapatang magsalita dito? Sasabihin ko ulit, nananatili siya sa likod. Ang iba ay maaaring mawala. Malamig na tiningnan ni Justin si Axel at nagbabala, bibigyan kita ng 10 segundo para umalis. Umalis ka na sa paningin ko bago pa ako magalit. Kung hindi, sa kabila ng hindi natapos ang kanyang pangungusap, ang banta ay malinaw na bilang araw. Oh, ano ang mangyayari kung magagalit ka? Napangisi si Axel. Halatang hindi siya naabala sa babala ni Justin. Path. Isang batang brat mula sa mainland ang nangangahas na mag-boss sa Gronga. Dapat may death wish siya. May mamamatay dito. Biglang sumili ang malamig na kislap sa mga mata ni Justin. Sa sandaling sinalubong ni Gary ang tingin ni Justin, naramdaman niya ang panginginig na dumadaloy sa kanyang gulugod. Parang nakatitig sa kanya ang Grim Reaper. May mamamatay. Hoy, Pang. Sino ang sinusubukan mong takutin dito? Hindi mapigilan ni Axel na mapangiti. Nagpatuloy siya sa panunuya, try me if you dare. Tingnan natin kung makakalakad ka ng hindi nasaktan mula sa Glacier Harbor ngayong gabi. Pagkasabi noon ni Axel ay agad na tumayo si Justin. Dahil hinihiling mo ito, pagbibigyan ko ang iyong kahilingan. Tumugod siya sa gilid ng tog. Bago pa natauhan si Axel ay sinipa na ni Justin ang kanyang tiyan. Tapat na ang mabangis na sipa para bumagsak si Axel sa lupa ng may malakas na kalabog. Nagsimula siyang umubo ng dugo. Deserve mo yan. Humuso si Cecilia sa kaawa-awang paningin ni Axel. Pagkatapos, binaril niya ito ng death glare. Kung magagalit si Justin, agad naluluhod si George, ang gobernador ng Gronga. Si Nelson, ang commander-in-chief ng Gronga Special Force, ay hindi maglakas loob na magbitaw ng isang salita. Hindi ko akalain na ang mga lokal na tog na ito ay maglalakas loob na banta si Justin ng ganoon. Siguradong wala na sila sa isip nila. King, pinunasan ni Axel ang dugo sa kanyang labi, gustong magmura ulit ni Axel. Gayunpaman, hindi siya binigyan ni Justin ng pagkakataong gawin iyon. Bago matapos ang pagmumura ni Gary, muling naglunsad ng marahas na pag-atake si Justin sa pamamagitan ng pagsipa sa binti ng una. Maririnig ang malutong na tunog ng mga buto, na sinundan ng isa pang malakas na kalabog ng lumuhad si Axel sa harapan ni Justin. Isang nakakaiyak na sigaw ang pinakawalan ni Gary. Halos himatayan siya sa matinding sakit. Sa sobrang pagkadismaya ni Axel, hindi na nag-abalang tumingin si Justin sa kanya habang muli siyang tinadyakan. This time, agad na nawala ng malay si Axel. Nakahiga siya nang hindi gumagalaw sa lupa. Axel. Nang marinig ang kanyang sigaw ng paghihirap, agad na nakalimutan ng mga alipin si Juliana na nasa loob pa rin ng sasakyan. Kinuha ang kanilang pinuno, sinugod nila si Justin. Sino ang naglakas loob na gulo kay Axel ng Glacier Harbor? May death wish ka ba? Patayin siya. Sa isang iglap, dinampot ng mga alipors ang kanilang mga cleaver at nilaslas si Justin. Katahimikan. Palibhasa'y naiinip, sinipa ni Justin ang mga sumusugod na kalaban. Bago na pagtanto ng mga alipors kung ano ang nangyayari, narinig na lamang nila ang mga tunog ng pagkabasag ng buto. Dahil nabali ang kanilang mga binti ni Justin, ang mga alipin ay natisod sa lupa at dumaing sa sakit. Masyado kayong maingay. Pinaril sila ni Justin ng mga punyal. Ang mga alipors ay natakot sa kanyang death glare kaagad. Napakagatlabi, walang nang ahas gumawa ng ingay. Hindi man lang sila naglakas loob na huminga ng malakas. Ang mga lalaking ito ay isang grupo lamang ng mga hamak na hulagan. Nasanay na sila sa pananakot ng mga ordinaryong tao.
Maging ang isang B-list celebrity na tulad ni Juliana ay walang magawa kapag hinaharas ng mga lalaking ito. Gayunpaman, hindi sila nang ahas na makipagtalo sa isang taong kasing kapangyarihan ni Justin. Pasulyap-sulyap sa maruming mesa na may paghamak, si Justin ay nagutos, pakipalitan ang mesa. Oh, sige. Dahil sa takot ay binigyan agad sila ng waiter ng bagong table. Kung sa iba, tumalikod na sila at umalis ng walang sabi-sabi matapos magdulot ng kaguluhan. Gayunpaman, sa pagtingin kay Justin, wala siyang balak na umalis. Kung sa bagay, parang gusto niyang ipagpatuloy ang paghanga sa night scene. Sir, itong mga taong ito ay ang mga kasumpa-sumpa sa aming lugar. Sa tingin ko mas mabuting umalis na kayo agad. Kung hindi, baka tumawag sila sa mga backup nila para maghiganti sa'yo mamaya, maingat na paalala ng waiter. Kung tutuusin, kilala niya ang mga lokal na hooligan na ito. Isang grupo lang sila ng mga hamak na tog. Walang dapat ikabahala. Ibuhos mo sa akin ang isa pang baso ng tubig. Hindi pinansin ni Justin ang babala. Pero, may gustong sabihin ang takot na waiter. Sa huli, nagpasya siyang huwag magsalita. Saan ba nakuha ng lalaking ito ang kanyang lakas ng loob? Pagkatapos ng lahat, ito ay Gronga, hindi ang mainland. Kabanata 374. Subscribe. Ang madilim na side ng industriya ng libangan. Biglang pinutol ni Justin ang waiter, no buts. Dalhan mo lang ako ng isang basong tubig. Sige. Nakuha ko. Nang marinig ang utos ni Justin, agad na nagdala ang waiter ng isang basong tubig. Pagkaupo, mahinahong uminom ng tubig si Justin. Kinakagat ng mga tulisan ang kanilang mga labi dahil sa kaba. Tila ay nakaugat sa kanilang mga batik, hindi nang ahas na gumawa ng ingay o tumakas. Nang makababa si Juliana sa sasakyan at hindi sinasadyang naharang ang linya ng paningin ni Justin, agad na nagsitakas ang mga magnanakaw sa pagitan ng kanilang mga binti. Nakagat ang kanyang labi, maingat na sinabi ni Juliana, salamat sa pagligtas sa akin, Mr. De La Cruz. Pulang-pula ang mukha niya ng mga sandaling iyon. May mga kalmo sa katawan niya. Isa pa, punit-punit ang kanyang gown. Nakilala na ni Juliana si Justin sa sasakyan kanina. Hindi siya makapaniwala na muli niyang makikita si Justin sa gayong mga kalagayan. Huwag mo nang banggitin, walang pakialam na sabi ni Justin. Wala siyang balak makialam sa mga bagay ng ibang tao. Kung hindi dahil sa pagtatagpo nila noon, malamang ay pumikit siya. Magkakilala ba kayo? Bakas ang pagkagulat sa mga mata ng dalaga nang marinig niya kung paano hinarap ni Juliana si Justin. Nahihiyang ibinaba ang kanyang ulo, ipinaliwanag ni Juliana, oo, ginagawa namin. Nasa parehong flight ako ni Mr. De La Cruz ilang araw na ang nakalipas. Gayunpaman, may isang insidente sa kalagitnaan ng aming paglipad. Nagdulot ito ng maraming problema para sa G. De La Cruz. Pasensya na sa abala ulit sa iyo. Bumaba ang ulo ni Juliana nang ilabas niya ang pangyayari sa eroplano. Hindi man lang siya naglakas loob na tingnan si Justin sa mga mata. Sa sandaling iyon, naramdaman ni Juliana na siya ay isang manggugulo sa kanya. Malumanay na sinabi ni Justin, no worries. Halos wala akong nagawa noon. Isa kang public figure, M.S. Smith. Gayunpaman, sinubukan kanilang agawin sa sikat ng araw. Bakit hindi sila natatakot sa pulis? Pulis. Nakangiting walang magawa, paliwanag ni Juliana, Mr. De La Cruz, wala kang masyadong alam tungkol sa pulis sa Gronga. Tutulungan lang nila ang mga mayayaman. Kailan pa sila nagkaroon ng pakialam sa buhay ng mahihirap? Tsaka hindi naman ako lokal. Bukod dito, kahit na dumating ang mga pulis upang arestuhin ang mga tag na ito, mapapalabas sila ni G. Wagner sa bilangguan sa isang tawag lamang sa telepono sa loob ng 10 minuto. Ganyan ba kalakas si Mr. Wagner? Casual na tanong ni Justin. Gaano man kalakas ang taong ito, walang paraan na makakatakas siya sa anumang bagay sa Gronga, tama ba? Nagbitiw na sabi ni Juliana, oo, napakalakas niya. Mayroong 4 na kilalang pamilya sa Gronga, katulad ng Larsen family, Hansley family, Wagner family, at Zimmerman family. Ang Wagners ang may pinakamaraming kapangyarihan sa industriya ng entertainment. Hindi alintana kung sila ay mga lokal na celebrity o mula sa mainland, walang sino man ang maglalakas loob na gulo sa Wagners kung gusto nilang makahanap ng isang foothold sa entertainment circle dito.
Ang mga male celebrity ay nasa isang mas mahusay na sitwasyon kaysa sa amin. Sa kabilang banda, ang mga babae ay kailangang. Napahinto si Juliana at nagpakawala ng buntong hininga. Nagpatuloy siya, sino ang maglalakas loob na tumanggi kay Mr. Wagner kapag inutusan niya tayong kumain, uminom, o matulog kasama niya? Ano naman sayo? You somehow found the courage to reject him, curious na tanong ni Justin. Karaniwang kaalaman na ang ganitong mga kagawian ay laganap sa industriya ng entertainment, lalo na sa show business sa Grow nga. Karamihan sa mga babaeng celebrity dito ay kailangang ibenta ang kanilang katawan para magtagumpay. Ang hindi sinasabing mga alituntunin ng industriya ay itinapon sa labas ng bintana ng mga direktor at producer habang patuloy nilang sinasamantala ang mga walang kapangyarihang aktres. Anong uri ng mga unspoken rules ito? Malinaw na inilatag sa harap ng lahat. Napabuntong hininga si Juliana sa pagkadismaya. Hindi ako naglakas loob na tanggihan siya. Gayunpaman, hindi ko mapipilit ang aking sarili na pagdaanan iyon. I entered the entertainment industry with the goal of become an actress. Gusto kong ipakita sa publiko ang galing ko sa pag-arte, hindi para matulog sa mga taong ito. Dahil sa galit, nagsimulang manginig ang boses ni Juliana. Nakagatang labi, patuloy ni Juliana, walang nagsabi sa akin na kailangan kong ibenta ang katawan ko noong una akong pumasok sa industriya. Hindi ko kaya. Hindi ko talaga kayang dumaan dito. Ayokong maging laruan para sa mga mayayaman na iyon. Walang dignidad dyan. Ayokong umarte na parang masunaring tuta at lumuhad sa harap nila araw-araw. Higit sa lahat, kailangan kong magpanggap na nasiyahan ako sa pagpapahiya sa kanila. Hindi iyan ang buhay na gusto ko. Nagkaroon ng meltdown si Juliana nang maalala niya kung paano naging laruan ng mga mayayamang iyon ang mga dati niyang kasamahan na minsang nagbahagi ng kanyang pangarap. Ang mga nakakasakit na tao ay kukunan ng pelikula ang mga walang magawang babaeng celebrity at ibabahagi ang mga video sa kanilang sarili. Higit pa rito, mag-a-upload pa sila ng mga video sa internet. Nais nilang makita ng lahat kung paanong ang mga dating makapangyarihang diyosa ng entertainment industry ay pinahihirapan nila sa iba't ibang masasamang paraan ng pribado. Masyado lang itong nakakadiri para sa kanya. Nang marinig ang pagsabog ni Juliana, agad siyang inabot ni Cecilia ng tisyo bago ito tinapik sa balikat. Samantala, biglang namutla si Frida. May gusto siyang sabihin pero nagpasya siyang tumanggi. Walang alinlangang tumama sa loob ang mga sinabi ni Juliana dahil isa ang dalaga sa mga babaeng celebrity na isinuko ang kanilang dignidad sa pamamagitan ng pakikisalamuha sa mga mayayaman. Salamat. Pinunasan ng luha sa kanyang mga mata, humihingi ng paumanhin si Juliana, paumanhin sa nangyari ngayon. Sana hindi ko kayo tinakot. Siyempre hindi. Umiling si Justin. Hindi man lang siya nagulat sa sinabi ni Juliana. Sa mata ng publiko, ang mga babaeng celebrity ay namuhay ng komportable at kaakit-akit. Gayunpaman, walang nakakaalam tungkol sa mga pagdurusa at kahihiyan na dapat nilang tiisin ng pribado. Iyon ang madilim na bahagi ng industriya ng entertainment. Habang ang mga bituin ay kumikinang ng maliwanag sa harap ng mga kamera, kailangan nilang dumanas ng hindi makataong pagtrato kapag naka-off ang mga kamera. Ang ilang mga tao ay pinanghahawakan ang kanilang mga prinsipyo habang ang iba naman ay tinalikuran na sila noon pa man. Alam mo ba ang mga kahihinatnan ng pagtanggi sa mga taong ito? Walang ekspresyong tumingin si Justin kay Juliana. Alam ko yan. Nangangamba ang kanyang mga ngipin, nagpatuloy si Juliana, sisipain na yata nila ako palabas ng Grow nga. Pagkatapos, kailangan kong bumalik sa mainland. Isa pa, baka ma-blacklist ako nila. Hindi na mahalaga dahil wala na akong pakialam dito. At saka, hindi ito ang unang beses na naban ako. Sa halip na mabuhay sa takot araw-araw o matakot sa kalagitnaan ng gabi, mas mabuting umalis na sa industriya ng entertainment. Malinaw na nawala ng tiwala si Juliana sa entertainment industry. Ang sitwasyon ay maaaring hindi kasing hirap ng iniisip mo. Nang makita kung gaano kagalit si Juliana, maingat na sinulyapan ni Cecilia si Justin sa likuran niya. Ito ay maaaring tila isang walang pag-asa na sitwasyon para kay Juliana. Gayunpaman, ang bagay na ito ay hindi nagkakahalaga ng pagbanggit kay Justin. Ang masamang industriya ng libangan sa Grow nga at ang pamilyang Wagner ay mga batik lamang ng alikabok sa harap ni Justin. Maaaring mawala ni Justin ang pamilya Wagner mula sa Grow nga sa isang kisap mata sa isang utos kung gusto niya. Juliana pala ang pangalan mo.
Tumama ka na ba sa alinmang ahensya sa Grow nga? Pagsisiyasat ni Cecilia. Umiling si Juliana, hindi, wala pa. Ilang araw pa lang ako dito sa Grow nga. Wala pa akong time na sumali sa isang agency. Nakipag-negotiate na siya sa isang ahensya at nakahanap ng endorsement. Gayunpaman, ang lahat ay ginawa ng kanyang manager bilang kapalit niya. Pagkababa ni Juliana sa eroplano, pinaalis niya ang manager on the spot. Dahil dito, nawala ang endorsement niya at ang ahensya. Naiwan na walang alternatibo, napunta siya bilang walk-in extra sa isang third-rate na drama. Sa pagkadismaya ni Juliana, nagkaroon siya ng problema kay Anson, ang kilalang anak ng pamilyang Wagner, sa loob ng 2 araw ng paggawa ng pelikula. Kabanata 375. Subscribe. Ang hitsura ni Anson. Matery na sabi ni Cecilia, kung hindi, sumali sa aming entertainment company under Hansley Group. Nagtatag din ang pamilya Hansley ng isang entertainment company. Kahit na hindi ito kasing impluwensya ng pamilya Wagner sa entertainment industry, at least pagkatapos mong sumali sa Hansley Group, kahit ang pamilya Wagner ay hindi na mangangahas na guluhin ka ulit. Leave. May pagkakamaling naganap. Subukang muli mamaya. Hansley Group. Sa sandaling marinig niya ang mga salitang iyon, isang bakas ng pagkagulat ang sumilay sa mga mata ni Juliana. Hansley Group. Hindi ba iyon ang negosyo ng pamilya Hansley? Ang batang babae na may maskara sa harap ko ay miyembro ng pamilya Hansley, isa sa 4 na kilalang pamilya sa Grow nga. Ay, oo, ito ang aking business card. Maaari mo akong kontakin kung interesado ka. Inabot ni Cecilia ang card niya kay Juliana. Gayunpaman, nakaramdam agad ng selos ang dalagang naroon nang makita iyon. Sa nakalipas na ilang taon, maraming beses niyang pinasaya si Cecilia ng pribado dahil gusto niyang sumali sa Hansley Group. Kahit na ang impluwensya ng Hansley Group sa industriya ng entertainment ay hindi kasing husay ng pamilya Wagner, napakalakas pa rin nito. Sa impluwensya ng pamilyang Hansley sa Grow nga, magiging napakadali para sa kanila na gawing sikat ang isang babaeng celebrity. Sa kabila nito, hindi kailanman tumugon si Cecilia sa alinman sa kanyang mga pagtatangka na mantikilya ang una. Kahit kailan ay hindi nangako si Cecilia sa kanya. Hindi niya akalain sa 1,000,000 taon na mag-aalok si Cecilia kay Juliana na minsan pa lang niya nakilala. Dahil doon ay agad siyang nadismaya. Gayunpaman, ang mas nakakagulat sa kanya ay ang pagtanggi ni Juliana sa imbitasyon ni Cecilia. Kalimutan mo na, Ms. Hansley. Salamat sa kabaitan mo. Gayunpaman, hindi katumbas ng halaga para sa pamilya Hansley na saktan ang pamilya Wagner at gawin silang kaaway para sa akin. Magalang na tinanggihan siya ni Juliana dahil masyadong malaki ang impluwensya ng pamilya Wagner sa Grow nga. Ayaw niyang mabigatan si Cecilia. Nang marinig ni Cecilia ang mga sinabi ni Juliana, ngumisi ito na may bakas ng pagkamuhi sa mga mata. Kaaway. Hindi karapat-dapat si Anson na maging kaaway ng pamilya Hansley. Not to mention, nakatayo sa likod niya ang maalamat na lalaking may maladyos na pag-iral. Kahit wala si Justin sa likod niya, wala siyang pakialam kay Anson. Sino siya sa tingin ni Anson? Pangalawang anak lang siya ng pamilya Wagner. Pero paano naman ako? Ako, si Cecilia Hansley, ang tagapagmana ng pamilya Hansley pagkamatay ng aking lolo. Kalimutan mo na iyon. Maraming salamat sa araw na ito, Ms. Hansley. Tinanggihan muli ni Juliana si Cecilia. Pagkatapos sabihin iyon, yumuko siya kay Justin at sinabi, Mr. De La Cruz, ikinalulungkot kung muli kang abalahin ngayon. Kung may pagkakataon, ay treat kita sa isang kainan at hihingi ako ng tawad sa iyo ng personal pagkabalik ng bansa. Tinanggihan siya ni Justin sa mahinahong boses, hindi mo kailangang humingi ng tawad. Nagsorry ka na sa akin minsan sa eroplano. He then asked, by the way, are you planning to quit the entertainment industry after you go back? Tumango si Juliana at sinabing, oo. I've been working in the entertainment industry for so many years at pagod na ako. May ipon ako, kaya balak ko nang umuwi at magbukas ng kafe doon. Maaaring mainam na mag-alaga ng pusa o magtanim din ng mga halaman. Mukhang maganda. Casual na tumango si Justin. Pagkatapos niyang magsalita, may ilang nakakasilaw na ilaw ang biglang lumitaw sa di kalayuan. Pagkatapos, 3 hanggang 5 itim na Mercedes-Benz ang nakitang direktang nakaharang sa pintuan ng kafe. O hindi. Bumilis ang tibok ng puso ni Juliana. Bigla siyang nagpanik.
Grupo ng itim na Mercedes-Benz, mayroong isang Aston Martin na may numerong 666,666 sa itim sa isang puting plaka. Bumukas ang pinto ng Aston Martin at lumabas sa kotse ang isang binata na nakaitim na jacket. Mukhang hindi naman matanda ang lalaki, mukhang nasa 20s. Mapatla ang mukha niya at pambabae ang ugali. Kamukha niya ang mga kabataan sa mga pelikula at palabas sa TV. Si Anson iyon. Nakilala ni Juliana ang lalaki na parang bangungot sa kanya sa isang sulyap. Malamig na naglakad si Anson patungo kay Juliana na may bakas ng panunuya sa kanyang mga mata. Balita ko may bumugbog sa lalaki ko. Juliana, nakahanap ka na ba ng gagawa niyan? Tama, ginawa ko. Nagnganga ang ngipin ni Juliana at umamin. Lumapit si Anson at nagtanong, alam mo ba ang kapalaran ng pagkakasala sa akin sa Gronga? Lumapit siya sa kalbong lalaki at sinipa ang ulo nito. Agad na tumulo ang dugo sa mukha ng huli. Anson continued, although underline ko lang siya, boss pa rin ako. Nakakahiya na may nambugbog sa kampan ko. Kung sino man ang bumugbog sa kanya ngayon, lumabas ka. Nang matapos siyang magsalita, nilaybot ng mga mata ni Anson ang mga mukha ni Justin, ng dalaga, at ni Cecilia. Gayunpaman, nakasuot ng maskara si Cecilia. Kaya naman, hindi siya nakilala ni Anson. Hanggang sa iniunat ng isang nakapyang maliit na gangster ang kanyang daliri upang ituro si Justin na ang mga mata ni Anson ay biglang napuno ng layuning pumatay. Pagkatapos ay tumingin si Anson kay Justin ng may malamig na mga mata at nagtanong, ikaw ang bumugbog sa aking lalaki. Masyado akong maluwag sa kanya. Hindi ko siya nagawang patayin. Sagot ni Justin. Nang marinig iyon, biglang nagbago ang ekspresyon ni Anson. Nakatutok ang mga mata niya kay Justin. Tanong niya, ano ang sinabi mo? Hindi kita narinig ng malinaw. Ulitin mo ang sarili mo. Sa sandaling iyon, sunod-sunod na bumukas ang mga pinto ng mga sasakyang Mercedes-Benz sa likuran niya. Sa isang iglap, 12-dosenang matipunong lalaki ang lumabas sa mga sasakyan na may hawak na mga bakal na tubo, bakal, at tatsulok na tinik ng hukbo sa kanilang mga kamay. Nang makita ang eksenang nasa harapan niya, nagmamadaling sinabi ni Juliana, anong ginagawa mo? Anson, wala itong kinalaman sa kanila. Kung gusto mong maghayganti, lumapit ka sa akin. Agad namang ngumisi si Anson, halika sa iyo. Juliana, ilang beses na akong nagpadala ng mga tao para imbitahin ka, pero palagi mo akong tinatanggihan. Sa tingin mo ba makikinig ako sa iyo para sa pangyayari ngayon? Ano ang gusto mong gawin? Napakagatlabi si Juliana at bahagyang kinilabutan. Napangiti si Anson at sinabing, hindi mo ba alam kung ano ang gusto kong gawin? Isa lang siya sa mga lalaki ko. Maaari mo siyang talunin hanggang mamatay kung gusto mo. Hanggat sumama ka sa akin ngayong gabi, maaari kong hayaan ang mga nakaraan na lumipas at kumilos na parang walang nangyari. Hindi mangyayari yon. Baguhin ang iyong mga tuntunin. Walang pagdadalawang isip na tinanggihan siya ni Juliana. Kung gayon, wala na tayong ibang masasabi. Gamit ang kanyang kamay, ang mga lalaki ay sumugod sa kanila sa isang iglap. Sa isang kisap mata, pinalibutan sila ng mga tauhan ni Anson. Napaatras ng ilang hakbang si Juliana, at mas lalong lumalim ang takot sa kanyang mukha. Sabi niya, Anson, pwede ba kitang bayaran? Magkano ang gusto mo? Hanggat kaya ko, ibibigay ko hanggat gusto mo. Sa sandaling iyon, handa siyang mabangkarot. Nang marinig iyon, napangisi si Anson, bayaran mo ako. Juliana, sa tingin mo kakapusan ako ng pera. Uulitin ko sa huling pagkakataon. Hanggat sasama ka sa akin ngayong gabi, anumang problema ay malulutas. Gayunpaman, kung hindi ka sumasang-ayon. Sa kabila ng hindi pagtatapos ng kanyang pangungusap, ang kahulugan sa likod ng kanyang mga salita ay hindi maaaring maging mas malinaw. Kabanata 376. Subscribe. Hindi siya sumasang-ayon. Papalapit ng papalapit ang mga tauhan ni Anson. Lalong natakot si Juliana kaya mabilis siyang napaatras ng ilang hakbang. Bigla siyang nabangga sa isang mesa at muntik nang mahulog sa lupa. Taktong pagtayo niya ay biglang may nagyelo na boses mula sa kanyang likuran. Hindi na kailangan pang magtanong. Hindi siya pumayag. Biglang napatingin ang lahat kay Justin. Para siyang bata na parang nasa 20s lang siya. Mukha siyang fresh graduate, plus may hawak siyang basong tubig sa kamay. Pakiramdam ng lahat ay walang halaga ang mga salitang lumalabas sa kanyang bibig.
Anak, anong sabi mo? Hindi kita masyadong narinig, panunuyan ni Anson na puno ng pang-aalipusta ang mukha. Tino ako. Pangalawang anak ako ng pamilya Wagner. Bakit ko naman aalalahanan ang isang brat na katulad niya? Outlander lang ang brat na yan. Sabi ko, hindi siya pumayag. Sabi ni Justin sa mahinang boses. Bagamat hindi ito malakas, umalangaw-ngaw ito sa buong karamihan. Nang marinig ni Anson ang mga salita ni Justin, biglang nanlamig ang kanyang mga mata. Tumingin siya kay Juliana. Hindi man lang siya nag-abalang tingnan si Justin. Ang isang brat na tulad niya na nanggaling sa ibang lugar ay parang langgam sa akin. Mapapatay ko siya sa pagtapak lang sa kanya ng mahina. Juliana, sigurado ka bang gusto mo akong tanggihan? Pagkatapos ay bahagyang itinaas ni Anson ang kanyang kamay at kumaway pasulong. Sa isang iglap, pinalibutan sila ng 12-dosenang lalaki. Handa silang gumawa ng hakbang anumang oras. Ako. Medyo nanginginig ang boses ni Juliana. Siya ay nasa matinding takot. Kung tatanggihan ko si Anson, ano ang mangyayari kay Justin at sa iba pa? Mahirap siguro silang makaalis dito, di ba? Huwag kang matakot. Kasama si Mr. De La Cruz dito, walang makakahawak sa iyo. Mahinang sabi ni Cecilia habang sumusulpot sa likod ni Juliana. Nang marinig iyon, nagulat si Juliana. Alam niyang napakagaling ni Justin sa pakikipaglaban, ngunit nasa grow nga sila sa sandaling ito. Ito ang teritoryo ng pamilya Wagner. Taglit na hindi maiwasang mapatingin ni Juliana kay Justin na nakatayo sa likuran niya. Bigla siyang nakaramdam ng kumpiyansa nang makita ang walang pakialam na ekspresyon ni Justin. Oo, sigurado ako. Tagot ni Juliana kay Anson habang kagatlabi. Kunin sila. Utos ni Anson. Wala siyang panahon sa kalokohan nila. Kautos ni Anson, kinablot ng 12-dosenang lalaki ang kanilang mga bakal na tubo at akmang hahampasin sila. Gayunpaman, sa sandaling iyon, biglang nagtanong si Cecilia, Anson, sigurado ka bang gusto mong gawin nila ito? Cecilia. Sa sandaling marinig niya ang boses, agad na nalaman ni Anson na si Cecilia iyon. Ang apat na kilalang pamilya sa Grow nga ay magkakilala na sa simula pa lang. Si Anson ay dating alipin ni Wade mula sa pamilya Larson. Tinundan niya si Wade at nakilala si Cecilia ng maraming beses. Kaya naman, agad na nalaman ni Anson na siya iyon sa sandaling magsalita siya. Mukhang nakikilala mo pa rin ang boses ko. Nang makita ang pagtataka ni Anson, mahinahong hinubad ni Cecilia ang kanyang maskara. Nagulat ang lahat. Walang sino man ang nag-aakala na ang mukha ni Cecilia ay may napakahabang peklat sa ilalim ng maskara. Cecilia, anong nangyari sa mukha mo? Hindi maiwasang magtanong ni Anson. Sumagot si Cecilia na may malamig na ekspresyon, it's none of your business. Nasa ilalim ng proteksyon ko si Juliana. Pwede ka nang umuwi. Anong ibig mong sabihin? Biglang nanlamig ang mukha ni Anson matapos marinig ang sinabi nito. Sabi ko, nasa proteksyon ko si Juliana. Pwede ka nang umalis. Malamig na sabi ni Cecilia. Nagdilim ang mukha ni Anson sa isang iglap. Tanong niya, ano ang ibig mong sabihin? On what basis are you doing that? On the basis that she's a new artist na kakapirma lang ng agreement with Hansley Group. Nasiyahan ka ba sa kadahilanang ito? Matigas na sagot ni Cecilia. Isang bagong artist na pumirma ng isang kasunduan sa Hansley Group. Nang marinig iyon, biglang umitim ang mukha ni Anson at medyo nakakatakot. Patuloy niya, kalokohan. Nagpadala ako ng isang tao para sundan siya buong araw ngayon. Simula noong pumirma siya ng isang kasunduan sa isang bagong kumpanya. Ngayon lang. Bakit? May problema ba dyan? Tanong ni Cecilia sa malamig na boses. Cecilia, sinasadya mo ba akong labanan? Sa puntong iyon, imposibleng hindi malaman ni Anson na sinasadya siya ni Cecilia. Isang bagong artist sa ilalim ng Hansley Group. Palusot lang ang lahat ng iyon. Kung gayon, magiging kaaway ka ng pamilya Hansley. Sigurado akong alam mo ang kahihinatnan ng pagiging kaaway ng pamilya Hansley, di ba? Masyado ka nang lumayo, Cecilia. Nagbago ang ekspresyon ni Anson. Pagkatapos ng lahat, siya ang pangalawang anak ng pamilya Wagner. Walang paraan na matatanggap niya ang gayong kahihiyan. Isang bakas ng pagkainip ang sumilay sa mga mata ni Cecilia. Sabi niya, so ano? Pinoprotektahan ko talaga si Juliana. Kung maglakas loob kang hawakan siya ngayong gabi, hinding-hindi ka bibitawan ng pamilya Hansley. Don't you dare threaten me, Cecilia.
Hindi ako naniniwala na ang pamilya Hansley ay magdedeklara ng digmaan sa pamilya Wagner para sa isang entertainer lamang. Mahirap basahin ang ekspresyon ni Anson. Kung matatakot siya kay Cecilia sa harap ng napakaraming tao, magiging kahihiyan siya sa grow nga sa hinaharap. Isasama ko si Juliana ngayon. Papatayin ko ang sinumang maglakas loob na pigilan ako. Pagkatapos sabihin iyon, ikinawe ni Anson ang kanyang kamay at nagpatuloy, go. Kung may sinumang maglakas loob na pigilan kayo, bugbugin sila hanggang mamatay. Opo, Ginoo. Ang pangalawang Anson ay nagbigay ng kanyang utos, ang mga lalaki ay kumilos. Nang makita ni Cecilia ang eksenang iyon, nagbago agad ang ekspresyon ng mukha niya. Hindi niya akalain na magkakaroon ng ganoong katapangan si Anson. Kahit na nanganganib na maging kaaway ng pamilya Hansley, gusto pa rin niyang ilayo si Juliana. Lumingon si Cecilia at tumingin kay Justin na may bakas ng kaba sa mga mata. Ako. Huwag kang kabahan. Bahagyang iwinagayway ni Justin ang kanyang kamay at nagpatuloy, kung ako, si Justin de la Cruz, ay nais ng isang tao na manatili, walang sinuman sa mundong ito ang maaaring kumuha sa kanya. Nang matapos siyang magsalita, tumayo siya ng walang pakialam. Sa sandaling iyon, ang mga bakal na tubo sa kamay ng 12 ng mga lalaki ay bumagsak sa kanyang ulo sa isang iglap. Hindi. Kulat na bulalas ni Juliana. Sa kabilang banda, ngumisi si Anson habang nagsisindi ng sigarilyo. Umupo siya sa hood ng Aston Martin at pinanood ang madugong kapistahan. I can totally imagine him lying on the ground, bugbog to ipulpas Juliana kneels and pleaded with me pathetically. Pagkatapos, ihahatid niya ako sa kama sa gabi. Gaano ito kapanapanabik? I'm sure hindi pa niya binibigyan ng ulo ang maliit na cherry red na bibig niya. Kabanata 377. Subscribe. Bibigyan kita ng 3 segundo. Gayunpaman, nang ang 12 ng matipunong lalaki ay gustong hampasin si Justin ng kanilang mga bakal na tubo, nakarinig sila ng malakas na kalambog. Iniwas ni Justin ang kanyang kamao, at ang grupo ng mga tao ay agad na bumagsak sa lupa. Hindi man lang nagkaroon ng pagkakataon ng mga lalaki na hawakan ang laylayan ng damit ni Justin. Sa sandaling iyon, pakiramdam nila ay may tren na natamba sa kanila. Bang! Dahil sa impact ay napaluwa sila ng isang subo ng dugo. Parang madudurog ang dibdib nila. Ano? Nang masaksihan ang eksenang nasa harapan niya, dumilim ang mukha ni Anson. Na may baluktot na ekspresyon, napabulalas siya, ano ang nangyayari? Ilang sandali pa ay nag-iisip pa rin siya kung anong posisyon ang mas gusto niyang gawin ni Juliana sa kama sa gabi. Hindi niya akalain na ang kanyang mga nasasakupan ay mabubuwal sa ganoong kaikling panahon. Walang silbi. Lahat kayo ay walang kwentang basura. Paano matatalo ang 12 mo sa isang estudyante? Ano ang silbi ng pagpapakain ko sa inyo ng mga walang kwentang nilalang? Kung hindi ninyo mabali ang 4 na paa niya ngayong gabi, i-dismiss ko kayong lahat. Ang pamilya Wagner ay hindi interesado na magkaroon ng mga kwek-kwek sa paligid. Galit na saway ni Anson. Tisingilan. Isang grupo ng mga matipunong lalaki ang naglabas ng kanilang mga cleaver habang inatake nila si Justin ng walang pag-aalinlangan. Gayunpaman, paano nila posibleng saktan si Justin ng kanilang mga sandata? Dapat may death wish kayo. Bago maabot ng mga cleaver si Justin, itinaas niya ang kanyang paa at sinipa ang kanyang mga kaaway. Pow! Ang sipa ni Justin ay nagpadala ng maskuladong lalaki na nanguna sa pag-atake na lumipad sa lugar. Kaagad pagkatapos bumagsak ang lalaki sa lupa, isa pang tao ang sumugod. Walang takot silang lahat habang winawagayway ang kanilang mga kutsilyo sa direksyon ni Justin. Sa kasamaang palad, bagamat mayroon silang mga numero, wala silang kapangyarihan. Gaano man karaming tao ang sumugod kay Justin, maaaring sipin sila ng huli sa lupa ng walang kahirap-hirap. Sa laban, hindi man lang humihingal si Justin. Sa loob ng 1 minuto, wala sa 12 ng malalakas na lalaki ang nanatiling nakatayo. Nang mga sandaling iyon, parang mga hipon silang kumukulot habang humahagulgol. Tumayo kayong lahat. Tayo. Galit na sigaw ni Anson. Paano matatalo ng isang estudyante ang 12 ng mga tauhan ko? Ang sitwasyon ay nakakahiya para sa pamilya Wagner at Anson. Ikaw ba ang taong nagsabing gusto mong baliin ang mga paa ko? Mabagal na naglakad si Justin sa direksyon ni Anson habang tinatapakan niya ang mga katawan ng grupo ng matipunong lalaki.
Sa tuwing humahakbang si Justin, atras si Anson ng isang hakbang. Hindi ako makakatakbo. Ito si Gronga, at ako ang pangalawang anak ng pamilya Wagner. Paano ko hahayaan ang isang snob na tumakas sa takot? Kung ang isang bagay ay ipinaalam sa publiko, paano ako haharap sa iba? Mga tao sa hinaharap. E ano ngayon? Nagkunwaring kalmado si Anson. Bukod sa bali ng mga paa mo, gusto kitang hampasin hanggang sa hindi mo na maaligan ang sarili mo. Gusto kong nasa vegetative state ka habang buhay at nakahiga lang sa kama. Tisiguraduhin kong magiging impyerno ang buhay mo. Sa sinabi nito, kinuha ni Anson ang baril sa kanyang bulsa at itinutok kay Justin. Agad na naghiyawan ang mga tao. Takot na takot ang mga kumukuha ng larawan sa sitwasyon kaya tumakas sila sa venue. Hindi na sila nag-abalang panoorin ang nagaganap na drama. Sa mainland, ang mga opisyal ay nagpataw ng mahigpit na panuntunan sa mga baril. Kaya, karamihan sa mga tao ay maaaring walang pagkakataon na makakita ng aktwal na baril sa kanilang buhay. Ang tanging lugar na makakakita sila ng baril ay sa telebisyon o sa mga pelikula. Gayunpaman, iba ang kaso sa Gronga. Maaaring makakita ng baril kahit saan doon dahil seryoso ang smuggling sa Gronga. Bukod doon, maraming organisasyon at gang sa lugar. Hindi kalabisan na sabihin na ang isang individual ay maaaring bumili ng mga baril, granada, at mortar sa Gronga hanggat mayroon silang pera. Ang pinakaayaw ko sa buhay ko ay may tumututok sa akin ng baril. Malamig na tiningnan ni Justin si Anson habang may kumikislap na yelo sa kanyang mga mata nang hindi niya ito napapansin. Anong gagawin mo dyan, ha? Isang hysterical na dagandong ang pinakawala ni Anson na may baluktot na mukha. Halos mapunit ang mga ugat sa kanyang leeg. Habang may hawak na baril si Anson, nawala ang kanyang pagkabalisa. Mas kalmado ang pakiramdam niya kaysa kanina. Inakala ni Anson na ilalagay siya ng baril sa isang magandang posisyon. Oh, Justin, ano ang silbi ng pagiging isang mahusay na manlalaban? Kaya mo bang matalo ang baril? Hoy, paano kung magaling kang makipag-away? Magiging patay ka kapag nabaril ko ang iyong mga templo. Mabangis na sigaw ni Anson. Idiot ka. Nasaksihan ng katangahan ni Anson, hindi napigilan ni Cecilia na mapagalitan sa mahinang boses bago magsalita si Justin. How dare he threaten Justin with a gun? May death wish ba siya, o may sakit ba siya sa buhay niya? Noong nasa Gypsdale kami, isang pribadong hukbo na may daan-daang baril ang hindi kalaban ni Justin. Sa huli, nilipol ni Justin ang buong grupo ng mga tao. Sa tingin niya kaya niyang takutin si Justin gamit ang baril. Ganoon ba? Sa sinabi ni Anson, walang ekspresyong sinulyapan siya ni Justin. Baril mo ako pagkatapos. Ano? Natigilan si Anson. Hindi siya makapaniwala sa narinig. Sabi ko, barilin mo ako. Nanlamig agad ang mga mata ni Justin. Bibigyan kita ng 3 segundo. Kung hindi ka bumaril, hindi ka magkakaroon ng pagkakataong gawin ito sa buhay na ito. Nang matapos ang kanyang pangungusap, binilang ni Justin ang mahinang boses, 3, 2, 1. Bilasan mo, balikan mo siya. Baliw ba siya? Tigaw ni Juliana na hindi naman kalayuan kay Cecilia habang namumutla ang mukha. Iyan ay isang aktwal na baril. Baka mamatay siya dahil dito. Hindi siya baliw. Hindi naman nag-alala si Cecilia. Baril lang. Hindi ito makakasakit sa kanya. Isang baril lang. Nang marinig ang sinabi ni Cecilia, napatulala si Juliana habang nakatingin kay Cecilia na para bang baliw ang huli. Ay nako! Lahat ng tao dito baliw. Siguradong wala na sila sa isip nila. Sino ang nagbigay sa kanila ng lakas ng loob na maging ganitong tiwala? Gayunpaman, nang matapos niya ang kanyang mga salita, nakarinig sila ng malakas na putok mula sa baril. Habang pinipilit ni Justin si Anson, nanginginig ang daliri ng huli habang hindi napigil ang hinayla ang gatilyo. Sa ngayon, wala pang 1 metro ang baril mula kay Justin. Kung tatamaan ng bala si Justin, tiyak na matatapos ang kanyang buhay. Sa pagkabalisa, mabilis na tinakpan ni Juliana ang kanyang mga mata dahil wala siyang lakas ng loob na tingnan ang madugong eksena. Bang! May nahulog sa lupa. Iminulat ni Juliana ang kanyang mga mata at nagulat nang malaman na si Justin ang taong nakatayo. Mukha siyang kalmado. Para naman kay Anson, bumagsak siya sa lupa na may masakit na ekspresyon. Nanlaki ang mata niya dahil hindi siya makapaniwala sa nangyari. Di paano ito posible?
Paano ito nangyari? Tinutukan ko at binaril ang ulo ni Justin. Bakit ako ang taong nasa lupa ngayon? Bakit hindi? Malamig na sinulyapan ni Justin ang gulat na ekspresyon ni Anson. Aniya, sinabi ko na sa iyo na bibigyan kita ng 3 segundo. Binigyan kita ng pagkakataon, ngunit, sa kasamaang palad, hindi mo ito pinahahalagahan. Tagayon, nagmarcha pasulong si Justin at tinapakan ang braso ni Anson. Basag. Isang malutong na tunog na nakakabasag ng buto ang maririnig. Kaagad pagkatapos, sumigaw si Anson sa sakit. Ang braso ko, galit na sigaw ni Anson. Gayunpaman, hindi man lang nag-abalang tingnan siya ni Justin. Sa halip, itinaas niya ang kanyang paa at tinapakan ang hita ni Anson. Kabanata 378. Subscribe. Dapat siyang mamatay ngayong gabi. Sa isang iglap, umalangaw-ngaw sa hangin ang nakakabinging bitek ng mga belong buto. Tinabayan pa ng matinis na hiyaw ni Anson sa sakit habang nakahandusay sa lupa na walang magawa. Lahat ng 4 na paa niya ay malupit na natapakan at nabali ni Justin. Sa kanyang bahagi, si Justin ay may walang kibo na mukha habang malamig niyang sinabi, "Binalaan kita na 3 minuto lang ang ibibigay ko sa iyo." Kawakas ay nakahinga ng maluwag si Juliana sa napakalaking kaluwagan habang tinatanaw niya ang eksenang ito mula sa kinatatayuan niya, malayo sa mag-asawa. Salamat sa langit. Ayos lang si Justin. Gayunpaman, nang tumakbo sa kanyang isipan ang mga kaisipang iyon, bigla siyang natauhan at nagmamadaling lumapit upang hilahin si Justin habang sinabi niyang, "Bilasan mo." "Tara na." "Saan?" tanong ni Justin na bahagyang nakasimangot sa pagkataranta. "Maghanap tayo ng mapagtatagwan at humiga para sa isang panimula," sagot ni Juliana habang ang kanyang ulo ay nagsimulang pumipintig ng may ritmo. Hindi niya inaasahan na magiging ganito ang mga bagay. Kahit na ang pag-atake kay Anson ay hindi gumawa ng isang malaking issue, ang pagbali sa lahat ng kanyang 4 na paa ay tiyak na binibilang-bilang isa. Alam niya na ang pamilyang Wagner ay hindi papayag si Justin ng ganoon kadali para dito, at kaunti lang ang magagawa ng pamilya Hansley para protektahan siya kung gugustuhin man nila. She continued, "Bibili ako ng plane ticket ngayon para makaalis ka mamayang gabi. Kung magmadali ka at maglalakbay sa buong gabi, sigurado akong makakalabas ka sa Grosvenor sa tamang oras. Hindi alintana kung gaano kalakas at may impluwensyang ang pamilya Wagner, wala silang magagawa sa iyo kapag wala ka na sa kanila. Hindi nila alam kung saan hahanapin ka." Dahil doon, inilabas ni Juliana ang kanyang telepono at binili ang flight ticket na binanggit niya. Gayunpaman, walang kahit katiting na intensyon si Justin na umalis at sumagot, "Hindi mo kailangang kunin ang mga tiket. Wala akong balak umalis." "Hindi. Talagang dapat kang pumunta, at kung mas malayo ka, mas mabuti ito. Kung magtatagal pa kami, baka huli na para tumakas ka." Nag-aalalang udyok ni Juliana habang tuluyang hindi pinansin ang tugon ni Justin. "Sabi ko hindi ako aalis." Kumunat ang noo ni Justin at inulit ang sarili. Wala siyang nakitang dahilan para takasan niya ito ng may takot at desperado mula sa mga katulad ng pamilyang Wagner. Sa katunayan, hindi kailanman naisip ni Justin na tumakas kahit naganap na napapaligiran ng isang hukbo ng libo-libo noon, lalo pa kapag nahaharap sa isang pamilya lamang tulad ng pamilyang Wagner. Bilang Ozarek, mas gugustuhin niyang mamatay sa labanan kaysa dalhin ang kahihiyan sa pagtakas na parang duwag. Hanggat mananatili ka sa Grosvenor, walang paraan na pabayaan ka ng pamilya Wagner. Nag-aalalang bulalas ni Juliana sa kanyang gulat. Gayunpaman, hindi ibinahagi ni Justin ang kanyang gulat at pinananatiling kalmado ang kanyang mukha habang tumugon siya sa matatag na boses, "Kung ganoon nga, sisirain ko rin ang pamilya Wagner. Wasakin din ang pamilya Wagner." Hindi maiwasang isipin ni Juliana na magaling at baliw talaga si Justin. Pagkatapos ng lahat, bawat isa sa 4 na kilalang pamilya ay may napakalaking impluwensya sa Grosvenor. Hindi mo lang naiintindihan kung gaano katikat ang impluwensya ng pamilya Wagner sa Grosvenor. Sagot ni Juliana na may pagtaas ng antas ng pagkabalisa habang umiiling. Mula sa kanyang nalalaman tungkol sa impluwensya ng pamilyang Wagner sa Grosvenor, hindi hihigit sa kalahating oras para sa kanila na libutin ang isla upang mahanap si Justin. Kapag nangyari iyon, walang paraan ng pagtakas para sa kanya, kahit na gusto niyang tumakas. Sa katunayan, ang pamilya Wagner ay hindi na kailangang personal na pumasok. Lahat sila
Ang kailangan gawin ay mag-issue ng bounty para sa ulo ni Justin, at iyon ay agad na magpapadala sa lahat ng mga assassin at contract killer sa isla sa buntot ni Justin. Nang walang pag-aalinlangan, hinahampas nila siya at pagsilbihan siya bilang kapalit ng kanilang gantimpala. Si Justin ay patuloy na tumitig kay Juliana ng mahinahon at tila hindi nakatiis sa kanyang babala. Sagot niya, ganun ba? Kung hindi nila alam kung ano ang makakabuti para sa kanila at pipilitin nilang sundan ako para gumawa ng gulo para sa akin, natatakot ako na doon nila malalaman kung ano ang tunay na takot. Dahil doon, tumalikod si Justin at lumakad palayo. Nakita ni Juliana na aalis na siya at galit na nagtanong, saan ka pupunta? Halos imposible para kay Justin na makatakas sa isang ligtas na kanlungan, lalo na't sinaktan niya ang pangalawang anak ng pamilyang Wagner sa Gronga at sa harap mismo ng mga taong nanunood. Babalik ako sa hotel, malamig na sagot ni Justin nang hindi nag-abala pang lumingon sa kanya. Maghintay ka. Tigaw ni Juliana nang makitang humakbang paalis si Justin. Gusto niyang habulin siya, ngunit malinaw na walang balak si Justin na huminto sa paghihintay sa kanya. Huwag kang mag-abala sa paghabol sa kanya. Wala siyang pakialam sa iyo, pakli ni Cecilia habang hinaharangan ang daanan ni Juliana. Pagkatapos, casual na binibigkas ni Cecilia ang isang serye ng mga numero. Ano? Nagtatakang tanong ni Juliana. Natigilan siya sa biglang sinabi ni Cecilia. That's my phone number. Huwag mag-atubiling tawagan ako kung ginugulo ka ng pamilya Wagner. Tandaan lamang na walang hindi malulutas o hindi malulutas hanggat nandito si Mr. De La Cruz, deklara ni Cecilia. Dahil doon, agad siyang tumakbo at hinabol si Justin. Bahagyang natigilan si Juliana sa proklamasyon ni Cecilia at natulala siya habang pinagmamasdan si Justin na umaatre sa malayo. Naisip niya ang una nilang pagkikita ni Justin sa isang eroplano, kung saan siya ay walang kahirap-hirap na humarap sa mga potensyal na hijacker. Ngayon, sa kanilang ikalawang pagtatagpo, nabali niya ang lahat ng apat na paa ni Anson nang walang anumang pag-aalinlangan. Parang wala o walang tao sa buong mundong ito na kinatatakutan ni Justin. Sino ka ba talaga, Justin? Nang sa wakas ay dumating si Justin sa hotel makalipas ang halos isang oras, lahat ng nangyari sa Glacier Harbor ay nang ibabaw na sa mga headline ng Gronga at naging usap-usapan. Kapansin-pansin ang figure at silhouette ni Justin sa mga feature ng balita. Higit pa rito, kahit papaano ay nakuhanan nila ng isang shot si Anson habang siya ay walang magawa sa lupa na may mabangis ngunit masakit na hitsura sa kanyang mukha. Sa shot na iyon, mariing idiniin ang binti ni Justin sa braso ni Anson. Ang mga headline ay kapansin-pansin at nabasa, Outlander brutally assaults the Wagner family's second son. Ang galit na pamilyang Wagner ay nagsimula ng isang isla na paghahanap. Sa isa sa mga ospital sa Gronga, hindi mabilang na mga reporter ang nagtipon sa lugar at hinaranggan ang bawat pasukan. Ang mga kislap ng liwanag ay paulit-ulit na tumama sa panganay na anak ng pamilya Wagner, sa mukha ni Samuel Wagner sa kanyang pagdating, ngunit hindi siya nagpakita ng intensyon na huminto. Hindi alintana kung gaano kapersigido ang mga reporter, nanatili pa rin niya ang malamig niyang ekspresyon at nagpanggap na parang walang narinig. Nagpatuloy iyon hanggang sa makarating siya sa pasukan ng emergency department ng ospital. Ibinuka niya ang kanyang bibig sa unang pagkakataon at itinuro ang kanyang tanong sa mayordomo ng kanyang pamilya. Patay na ba si Anson? Hindi siya. Parehong bali ang kanyang mga braso at binti, ngunit malayo pa ang kanyang kamatayan, sagot ng mayordomo na nakayuko. Karaniwang kaalaman ng lahat sa Gronga na hindi magkasundo sina Samuel at Anson sa kabila ng iisang pamilya. Kinamumuhian nila ang isa't isa at hindi sila magiging mas masaya kung ang isa ay matugunan ng maagang kamatayan dahil ito ang magiging daan patungo sa pagmamana ng negosyo ng pamilya. Ipinadala mo ba ang grupo ng mga tulisan na kasama niya? Malamig na tanong ni Samuel. Nakaharap sa kanyang nagyayelong sulyap, ang mayordomo ay hindi napigil ang mapatitig at mahiyay palayo sa kanya habang siya ay magiliw na sumagot, oo. Sa susunod na sandali, ang binti ni Samuel ay bumagsak ng husto sa tiyan ng mayordomo na may malakas na kabog. Sa pamamagitan lamang ng isang sipa, ang mayordomo ay napadpad sa lupa. Hindi man lang maprotektahan ng isang grupo ng mga lalaki ang isang individual na iyon. What's the point of hiring all of you if you're so useless? Malamig na tanong ni Samuel.
Bagamat hindi maabala si Samuel kahit mabuhay man o mamatay si Anson, nababahala siya sa epekto ng buong kapahamakan sa reputasyon ng pamilya Wagner. Alam na alam niya na gagawing katatawanan ang pamilya kapag kumalat ang balita na sinaktan si Anson sa kabila ng pagkakaroon ng team na nagpoprotekta sa kanya. Dahil dyan, walang paraan ang pamilya Wagner na magkaroon pa ng pisngi na kunin ang mantle ng isa sa apat na kilalang pamilya sa Gronga. Paumanhin, Mr. Wagner. Ulalas ng mayordomo habang hinihimas ang tiyan at dahan-daang bumangon. Bagamat halatang dismayado siya sa nangyari, hindi siya naglakas loob na ipahayag ito ng hayagan kay Samuel. Itong dalawang tagapagmana ng pamilyang Wagner ay imposibleng harapin. Ang bawat isa sa kanila ay mas masahol kaysa sa isa at mas mapaghamong hawakan. Magpadala ka agad ng isang tao upang tingnan ang lokasyon ng lalaking iyon. Kunin mo siya sa pangalawang pagkakataon na mahanap mo siya. Wala akong pakialam kung patay na siya o buhay, pero siguraduhin mong mahawakan natin ang kanyang pisikal na katawan. Naririnig mo ba ako? Pili ni Samuel. Oo, Mr. Wagner. Tagot ng mayordomo habang balis ang tumango. Bukod dito, magpadala ng ilang lalaki sa black market para kumuha ng ilang contract killer. Gusto kong maglagay ng 5 milyong pabuya sa ulo ng lalaking iyon. Wala akong pakialam kung ano ang mga paraan o pamamaraan na ginagamit nila. Kailangan kong makita ang ulo niya sa harapan ko. Kung mabaygo iyon, kailangan ko nalang bigyang kasiyahan ang sarili ko sa ulo mo. Deklare ni Samuel. Oo, Mr. Wagner. Masunuring sagot ng mayordomo. Sa pamamagitan lamang ng isang set ng mga tagubilin, sinindek ni Samuel ang mayordomo hanggang sa puntong siya ay nanginig sa kinatatayuan niya. Walang ibang salita, tumalikod siya at umalis. Kabanata 379. Subscribe. Assassins on the Move. Gaano man kalaki ang kaguluhan na naidulot ng balitang may kaugnayan sa kanya, tila hindi nabigla si Justin dito. Pagbalik niya sa hotel, casual na nagsindi ng sigarilyo si Justin at umupo sa tabi ng balkonahe. Ilang saglit pa, tumunog ang phone niya sa schedule. Hoy, Justin. Boses ni Diana ang nanggaling sa kabilang dulo ng tawag. Simula nang umalis si Justin sa Jazza, tatawagan siya nito tuwing alas 8 gabi-gabi. Ito ay nangyayari ng higit sa isang buwan. Ang ugali niyang ito ay hindi tumigil kahit noong nasa hukbo si Justin. Tawagin mo akong darling. Paalala ni Justin sa kanya. Mahal. Naririnig pa nga ng isa ang kawalan ng kakayahan sa boses ni Diana sa pamamagitan ng telepono. Pagkatapos umalis sa Jazza, palagi siyang itinutuwid ni Justin kung paano siya haharapin sa tuwing tatawagan siya nito. Kahit ilang beses niya itong gawin, hindi siya nagsawa dito. Mas katulad niyan. Tumawa si Justin. Darling, kumusta ang lahat sa bahay? Namiss mo ba ako? Hindi talaga. Walang pagdadalawang isip na sagot ni Diana. Sinungaling. Walang awang inilantad siya ni Justin. Tino ang patuloy na humihimok sa akin ilang araw na ang nakalipas na umuwi at sinabi pa nga na namiss niya ako. Paano ko malalaman? Hindi naman ako yun eh. May bahid ng pagkukunwari sa tono ni Diana. Mahal, kailan ka talaga uuwi? Magtatagal ako para matapos ang mga bagay dito. Isang malamig na kinang ang sumilay sa mga mata ni Justin habang casual niyang pinagpag ang kanyang abon ng sigarilyo. Maliban kung ang usapin tungkol sa Hunters Guild ay naasikaso, hindi aalis si Justin sa Gronga. Okay. Hihintayin kita sa bahay. Hindi na inalam ni Diana ang bagay na iyon. Gayunpaman, natahimik siya saglit bago idinagdag, darling, may sasabihin ako sa iyo. Ano iyon? Tanong lang ni Justin. Baka maging ama ka sa lalong madaling panahon. Sabi ni Diana sa pinakamahina niyang boses. Gayunpaman, maririnig siya ni Justin ng malinaw. Nang marinig ang 5 salitang iyon, lumukso si Justin at muntik nang maubos ang kanyang kamay gamit ang kanyang sigarilyo. Ano ang sinabi mo? Mali ba ang narinig ko? Isang beses lang natin ginawa, at nabuntis ka. Justin de la Cruz, anong ibig mong sabihin dyan? Sa tingin mo ba nagsisinungaling ako sayo? Bakas ang galit sa puso ni Diana nang marinig ang sinabi ng asawa. Pakiramdam niya ay tila nagdududa sa kanya si Justin. Siyempre hindi. Darling, hindi ko sinasadya iyon. Makinig ka sa akin, nang marinig niya ang galit na tono ni Diana, mabilis na natauhan si Justin at napagtanto na maaaring may problema siya.
Kaya naman, nagmamadali siyang nagpaliwanag, inisip ko lang na ako ay talagang pambihira, tulad ng paano kita nabuntis sa isang pagsubok. Ano sa tingin mo? Nai-imagine ni Justin na iniikot ni Diana ang mga mata sa kanya ng sandaling iyon habang patuloy sa pagsasalita ang babae. Nagdududa ka ba sa akin? Hindi, bakit ako? Agad na naramdaman ni Justin ang kanyang sarili na tumutulo ang patong ng malamig na pawis. Walang ibang tao sa tiyan niya maliban kay Diana ang maaaring takutin siya hanggang dito. Tiyak na hindi ako mangangahas na pagdudahan ang makapangyarihan. Ikaw. Sa halip, pagdudahan ko ang sarili ko. Malinaw na ginawa mo. Napabuntong hininga si Diana. I swear hindi ko ginawa. Pinutol lang ni Justin ang kanyang sigarilyo bago iniba ang topic. Mahal, paano mo nalaman na buntis ka? Ang tagal na rin nung hindi ako nagkaregular. Gayunpaman, ito ay isang posibilidad lamang at hindi rin ako sigurado. I'll run a check tomorrow. Gusto mo bang mag-dispatch ako ng taong sasamahan ka kapag nagpa-check up ka? Paano ito? Babalik ako mamayang gabi at dadalhin kita sa ospital para sa pagsusuri bukas. Sa kanyang mga mata, walang mas mahalaga kaysa sa kanyang pagiging ama sa mundong ito. Haha, bakit ang tanga mo? Kailangan ko bang pumunta sa ospital para tingnan kung buntis ako o hindi? Hindi napigilan ni Diana ang mapatawa matapos marinig ang sinabi ni Justin. Alam mo ba kung ano ang pregnancy test kit? Pregnancy test kit? Ano sa lupa iyon? Ang pagkalito ay nakasulat sa buong mukha ni Justin. Kahit na siya ay nakipaglaban at nakapatay ng maraming mga kaaway sa kanyang buhay, siya ay ganap na walang kaalam-alam tungkol sa mga bagay tungkol sa mga kababaihan. Hanggang ngayon, si Diana lang ang babaeng nakasama niya. Pumajejek si Diana. Maaari mong itakda ang iyong isip sa pahinga at harapin ang iyong bagay sa grow nga. Hindi mo na kailangang bumalik. Ako mismo ang gagawa ng pagsusulit. Talaga. Napuno ng kawalan ng katiyakan si Justin. Bakit ako magsisinungaling sa iyo? Hindi napigilan ni Diana na matawa. Kung totoo man ang lahat ng sinabi ko sa iyo, hindi lang ako ang tao sa bahay na naghihintay na bumalik ka sa Jazza. Sa halip, magkakaroon ng dalawa sa pagkakataong ito. Maaaring 3 tao ang naghihintay sa akin na umuwi. Maluwag na nakahanap si Justin ng komportableng posisyon para maupo. Darling, I hope for twins, a boy and a girl. Iyan ay magiging perpekto. At least magsasama sila paglaki nila. Kung may nang-aapi sa aming anak, mapoprotektahan pa rin siya ng aming anak. Nakalimutan mo na ba na ikaw si Azure? Sino ang may lakas ng loob na ay bully ang iyong mga anak? Hindi napigilan ni Diana na mapangiti. Lahat tama. Matulog ka ng maaga, tanga ka. Tandaan mo hihintayin kita sa bahay. Dapat maaga ka din pumasok. Magandang gabi. With that, natapos na ang tawag. Gayunpaman, malalim pa rin si Justin sa balitang ibinahagi sa kanya ni Diana noon at hindi niya napigilan ang sarili. Magiging tatay na ako. Parang hindi totoo para sa kanya na para bang panaginip lang ang lahat. Kung hindi ito personal na sinabi ni Diana sa kanya, hindi rin siya mangangahas na magpantasya tungkol dito. Noong nakaraan, si Justin ay palaging naglalakbay sa buong mundo ng mag-isa. Hanggang sa nagkasama sila ni Diana ay naramdaman niyang may pamilya na siya. Kung may bagong dagdag sa aming pamilya balang araw, hindi ba ito ay parang isang tahanan? Mom, Dad, maniniwala ka ba? Magiging lolo't lola na kayo. Nakangiti ang mga labi ni Justin habang naglalakad patungo sa bintana, bumubulong sa sarili habang nakatingin sa madilim na kalangitan sa labas. Unti-unting nagdilim ang langit. Gayunpaman, nagsimula ang isang bagyo ng mga kaganapan sa labas ng hotel. Maraming mga assassin ang nagsimulang magtipon doon. Ang lahat ng ito ay dahil sa isang bounty na 5 milyon. Alam lang nila na ang pangalan ng target ay si Justin de la Cruz, isang lalaki mula sa Jazza. Bukod sa mga ito, walang karagdagang impormasyon na ibinigay. Ang bawat mamamatay tao ay may larawan ni Justin sa kanilang mga kamay. Bagamat medyo malabo ang larawan, malabo pa ring nakikita ng isa ang kanyang hitsura. Larawan niya ito sa isang cafe sa Pleasure Harbor nang mabali niya ang mga paa ni Anson sa pamamagitan ng pagtapak sa mga ito. Ang bounty na 5 milyon ay magpapabaliw sa hindi mabilang na mga assassin sa kasakiman. Sa itaas na palapag ng hotel, inilagay lamang ni Justin ang kanyang telepono sa isang tabi at balak niya maligo bago linangin ang sinaunang sagradong dragon technique.
Sa sandaling iyon, bigla siyang nakarinig ng kalusko sa labas ng pinto. Napakunot ng noo si Justin at napatigil sa paggalaw. Gayunpaman, habang pinipigilan niya ang kanyang hininga upang makinig sa kaguluhan sa labas ng pinto, hindi niya sinasadyang tumingin sa refleksyon sa bintana at nakita niya ang ilang taong nakasuot ng itim na nakatikip ang kanilang mga mukha. Nakasabit sila sa isang lubid na nakabaliktad ang posisyon bago tumalon pababa mula sa rooftop. Wow! Ang daming tao! Umiling si Justin, at ang ekspresyon sa kanyang mga mata ay naging malamig. Parang higit sa isang tao ang gustong kitilin ang buhay ko ngayong gabi. Kabanata 400. Subscribe. Ang pagsabog. Sa silid na katabi ng silid ni Justin ay isang palpak na nasa katanghaliang gulang na lalaki na hindi naahit ang balbas. Nakaupo ang huli sa isang upuan at kinakalikot niya ang mga pampasabog. Tsaka may audio monitor sa harap niya na ginagamit niya para makinig sa mga nangyayari sa kwarto ni Justin. Nang marinig niya ang tunog ng pagbukas ng pinto, pinindot niya ang buton para patayin ang bomba nang walang pag-aalinlangan. Sa sandaling iyon, isang malakas na ingay ang narinig. Boom! Isang napakalaking pagsabog ang lumabas ng wala sa oras, na nilamon ng apoy ang buong silid ni Justin. Sa totoo lang, na-set up na ng middle-aged na lalaki ang mga pampasabog sa rooftop kanina, at nagkataon, nag-check-in si Justin sa kwarto sa pinakataas na palapag. Kapag ang lalaki ay nagpasabog ng mga pampasabog sa rooftop, ang silid ni Justin ay sasabog sa isang tumpok ng mga mungo sa lalong madaling panahon. Mamamatay lahat ng tao sa kwarto. Walang mga pagbubukod. Lahat sila ay magiging patay na karne. Sa pamamagitan ng audio monitor, natahimik ang buong silid pagkatapos ng malakas na boom. Dahil doon, binuksan ng nasa katanghaliang gulang na lalaki ang kanyang pinto at ginamitan ng panyo ang kanyang ilong habang patungo siya sa silid ni Justin. Creak! Itinulak ng nasa katanghaliang gulang na lalaki ang pinto at tumingin sa silid ni Justin. Sa silid, ang itim na usok ay nasa lahat ng dako. Napuno ng malakas na amoy ng pulbera ang buong silid. Ang sahig ay puno ng mga sirang paa at paa, mga mantsa ng tumalsik na dugo, at may mga piraso ng laman na dumidikit sa dingding kung saan-saan. Ito ay tila isang buhay na impyerno. Nakakasuka ang eksena. Malupit ang nasa katanghaliang gulang na lalaki, at hindi siya mukhang may sakit mula sa malagim na eksena sa harap niya. Justin, ha? Tingnan ko kung nasaan ang ulo mo. Ilang beses na niyang naranasan ang mga ganitong eksena. Para sa kanya, walang halaga ang pagpapasabog ng ilang tao dahil daan-daang tao na ang pinasabog niya noon. Ilang piraso lang iyon ng maputik na karne. Hinahanap mo ba ako? Biglang may narinig na hindi inaasahang boses sa tahimik na silid, at nagulat ang nasa katanghaliang gulang na lalaki habang mabilis na nilinggan ang buong silid. Bakit may buhay pa? Sino ka? Sinong nandyan? Sigaw ng lalaki. Hindi mo ba hinahanap ang katawan ko? Narinig ang malamig na boses. Sa isang iglap, dahan-daang naging malinaw ang silhouette ng isang lalaki sa gitna ng makapal na ulap ng usok. Nang makita ng nasa katanghaliang gulang na lalaki ang figurang nasa harapan niya, kumurot ang kanyang puso. Ikaw. Imposible. Paanong buhay ka pa? Si Justin naman. Paano posible na buhay pa siya? Ang dami ng pampasabog na na-setup niya ay higit pa sa sapat upang sirain ang buong silid, hindi pa banggitin ang pagsabog ni Justin sa mga piraso. Kahit na may tangke sa silid, ito ay sasabog sa mga piraso. Ikinalulungkot ko na binaygo kita, sabi ni Justin habang kalmado siyang nakaupo sa sopa. Nawasak man ang buong silid at nasa lahat ng dako ang mga putol na paa, walang bakas ng alikabok o dugo sa kanyang katawan. Parang walang kinalaman sa kanya ang nangyari sa silid. Kawawa naman. May dugo sa aking tsaa. Hindi na ako makakainom nito. Tiningnan ni Justin ang tsaa sa coffee table na puno ng awa ang mukha bago niya ibuhos ang tsaa sa lupa. Gayunpaman, sa sandaling bago dumampi ang tsaa sa lupa, sa isang pitik ng daliri ni Justin, ang patak ng tubig ay tila naging isang transparent na bala na tumago sa noo ng nasa katanghaliang gulang na lalaki. Sa sandaling ang patak ng tubig ay gumawa ng butas sa ulo ng lalaki, siya ay bumagsak sa lupa sa isang kalabog, at isang puddle ng dugo ang nabuo sa paligid niya. Ang kanyang mga mata ay dilat na dilat. Hanggang sa huli, hindi niya pa rin maintindihan kung bakit buhay pa si Justin kahit na ang iba ay namatay sa pagsabog. Bakit? Matapos sabihin ang kanyang huling mga salita, siya ay namatay.
Nang makita kung paano namatay ang lalaki na may hindi nalutas na hinaing, casual na kumuha si Justin ng isang piraso ng tisyo at pinunasan ang kanyang mga kamay. Walang partikular na dahilan. Ang pinakamalaking pagkakamali mo ay ang guluhin ako. Pagkasabi niya nun ay lumabas na siya ng kwarto. Dahil siya ay osere, nawalan siya ng bilang sa bilang ng mga pagtatangkang pagpatay na nakadirekta sa kanya sa lahat ng mga taon na ito, sa loob man ng bansa o sa ibang bansa. Hindi mahalaga kung ang mga assassin ay ang pinakamahusay sa mundo o sa bansa, ngunit ang katotohanan na pinatay niya silang lahat ay sapat na upang mabigla ang mundo. Isa lang itong grupo ng mga third-rate assassin, pero gusto nila akong patayin. Hindi nila alam kung sino ang kinakaharap nila. Noong ang ilang mga assassin sa rooftop ay pumasok sa silid, pinatay na sila ni Justin at sinamantala ang pagkakataong umakyat sa rooftop mula sa bintana. Kahit na ang mga pampasabog sa silid ay sapat na upang pasabugin ang buong silid o ang buong hotel, hindi siya nag-aalala. Biglang nagkagulo ang hotel. Bilasan mo. Pumunta sa presidential suite sa itaas na palapag para tingnan kung ano ang nangyari. Natakot ang lahat sa hotel dahil sa biglaang pagsabog. Ang hindi mabilang na mga bisita ng hotel ay mabilis na nagtipon sa lobby ng hotel dahil sa gulat habang ang mga gwardya ay tumawag kaagad ng pulisya pagkatapos ng pagsabog. Pagkatapos nito, tinatakan nila ang hotel na pinagbabawalan ang sinuman na makapasok o lumabas. Samantala, sa koridor ng pinakamataas na palapag, si Cecilia ay nakasuot ng isang set ng puting pijama habang gulat na naglalakad patungo sa silid ni Justin. Bagamat hindi niya alam kung saan nanggaling ang tunog ng pagsabog, malakas ang kutob niya na galing iyon sa silid ni Justin. Sa koridor, lahat ay nagmamadaling tumakbo patungo sa emergency exit, ngunit siya lang ang gumagalaw sa kabilang direksyon. Wala namang paraan, di ba? Siya si Ozure. Siya ang may mundo sa kanyang palad at ang tanging pinakamalapit sa Diyos sa mundong ito. Paano siya namatay? Nasusulat ang takot sa buong mukha niya. Kabaligtaran sa dati niyang iniisip, kasalukuyan siyang umaasa na buhay pa siya. Kung patay na siya, hindi na rin siya mabubuhay dahil siya ang pumili ng hotel at dinala doon si Justin. Kung may nangyari kay Justin, walang paraan na pabayaan siya ni Nelson at George. Natitiyak niyang hindi lang siya ang malalagay sa gulo. Sa loob ng isang araw, tiyak na sisirain ng 8 Ozure guards ang pamilya Hansley. Pagdating ng oras, marahil ang buong Gronga ay magiging isang bloodbath. Makalipas ang ilang minuto, namutla ang mukha ni Cecilia nang makita ang mabigat at itim na usok na lumabas sa kwarto ni Justin. O hindi. Tapos na. Kwarto talaga ni Justin. Guru. Master. Tigaw ni Cecilia, ngunit walang sumasagot. Kinagat niya ang kanyang mga ngipin at pinisil ang kanyang ilong habang nagmamadaling pumasok sa silid. Gayunpaman, ang tanging nakita niya ay isang silid na puno ng mga bangkay, sirang mga paa, at mga bakas ng laman na may dugo sa lahat ng dako. Blarg! Kumalabog ang tiyan niya, at samuka siya. Hindi pa siya nakakita ng ganitong kahindik-hindik na eksena mula noong siya ay maliit. Guru! Pinipigilan ni Cecilia ang pagsusuka ng ibaliktad niya ang mga katawan sa lupa. Kahit napatay na talaga si Justin, kailangan niyang makita ng sarili niyang mga mata ang bangkay nito. Patay o buhay, kailangan ko siyang mahanap. Kung hindi, ako na ang susunod na mamamatay. Ano ang hinahanap mo? Biglang may tumunog na boses mula sa labas ng silid nang ibinabaling ni Cecilia ang mga bangkay. Napalingon siya bigla nang marinig niya ang boses. Nang lumingon siya, nakita niya si Justin, na hindi nasaktan, na nakatayo sa labas ng pinto.